ang isang tao pong may obesity ay maraming pwedeng maging abnormalidad. At ito po yung iba't ibang pamamaraan kung paano ang sobrang katabaan ay maaring magdulot ng sakit. Number 1, pwede pong mechanical, iipitin ng sobrang taba ninyo kung ano man yung organ na kanya pong babalutin. Meron din po tayong adipose tissue structure disruption. Maaari pong ilabas niya yung sobrang katabaan na yon at taba pupunta sa dugo. Maaari pong magbago ang mga hormones at dumami ang lipid o yung taba sa ating dugo. At kasama po sa pwedeng maging komplikasyon at epekto ng sobrang katabaan kapag ito po ay umiipit at bumibigat ay yung GERD, acid reflux disease. Maaring yung iba sa inyo sinasabi, para po ako nangangasim-masikmura at kapag ako po ay nahihiga, mas umuubo ako. Yun kasi yung asido ay bumabalik pataas. At kung malaki ang iyong tiyan, mas maraming iipit sa inyong bituka at yun na magpapalabas ng asido sa inyong sikmura pataas. Kaya pag nakahiga kayo, maiirita yung inyong lalamunan dahil sa asido, ubo kayo ng ubo. Pangalawa, OSA, obstructive sleep apnea. Ito po yung mga taong malakas maghilik sa gabi. At kapag ka po inobserbahan nyo sila matulog, mamaya po titigil silang huminga ng ilang segundo. At pagkatapos ay sila ay parang hihinga ng sobrang hirap kasi hinakapos sa paghinga. At ito po ay dahil iniipit ng sobrang taba ang ating leeg at kung kaya naman pati yung paghinga ay mahihirapan. And ano po yung DJD? Degenerative Joint Diseases. Sino ba ang mas maraming pwedeng magkaroon ng arthritis kapag tumanda o kahit bata pa? Di po ba yung mga mas mabigat? Kaya naman, isa sa pangunahing gamot para mabawasan ng arthritis na sinasabi ng mga rheumatologist, magbawas ka ng timbang. Kasi po ang ating tuhod ang sumasalo ng bigat ng ating katawan sa itaas. Kaya naman sasakit ang tuhod mo kung ikaw ay mabigat. Bukod pa doon, meron pa ho tayong isa pang sakit, yung tinatawag nating liver steatosis or fatty liver or yung mga nakalipas na taon, ang tawag na po namin dito ay muscle D. Ibig sabihin po ay metabolic dysfunction associated fatty liver disease. Kung kaya naman, ang atay ay isa pang pwedeng masira kapag tayo po ay may sobrang katabaan at nabanggit po kanina ni Dr. Katigbak, yung cancer. Mamaya, babalikan ko po yung cancer. Pero balikan ko lang po pansamantala yung sa atay. Bakit ka magkakaroon ng fatty liver kapag ikaw ay may sobrang katabaan? Dito po sa drawing na to, klarong pinapakita na if you have visceral adiposity, malaki ang inyong tiyan, lumalaki ang inyong fat cells at yun ang maglalabas ng fatty acid sa dugo. Pupunta po ito sa atay at ito po ang tinatawag nating fatty liver. Nakikita nyo rin po dito, yung pancreas, nagdudulot ng diabetes, sa puso, nagdudulot ng heart disease, at kidney, nagdudulot ng chronic kidney disease, na siya na pong pinag-usapan kanina ng ating mga naunang speakers. Kung kaya naman, napakahalagang malaman natin na ang isang taong may obesity ay hindi lamang po maraming taba. Marami siyang pwedeng ibang maging sakit. Kasama na po dito ang tinatawag nating obstructive sleep apnea, kung saan meron pong hirap sa pagpasok at labas ng hangin, sa atin pong daanan ng hangin. Sa sobrang bigat, maaari kang magkaroon ng musculoskeletal injury o yung degenerative joint disease, kung kaya mas maagang magkakaroon ng arthritis at dahil nga po pwede itong sumiksik sa ating atay, pwede tayong magkaroon ng tinatawag nating fatty liver or muscle D. At kapag pinag-usapan ang cancer,
Alam naman po natin sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taon, ang cancer ang pangalawang pinakapangunahing dahilan ng pagkamatay sa mga Pilipino.